wala na tayong maaasahan sa mga pinuno? Na parang wala na tayong maaasahan sa mga pinuno? O para ba mismong wala nang namumuno? Malinaw na handang sumagwan ng lahat. Ang kulang na lang, yung magtututok sa atin sa dapat nating kapuntahan. Yung magtitimon. Hindi mahirap unawain ang sentimiento ng marami. Na para bang walang timon, walang direksyon, walang malinaw na horizon kung kailan at paano masusolusyonan ang pandemya. Na parang wala na tayong maaasahan sa mga pinuno. O para ba mismong wala nang namumuno? Na parang wala na tayong maaasahan sa mga pinuno. O para ba mismong wala nang namumuno? Na para bang iniwan na lang tayo para intindihin ang isa't isa. This is our reality. Karapatan at tungkulan natin to expect and demand more from our leaders. Pero nitong nakaraang 5 buwan, lalong luminaw ito, na tayo-tayo na rin nga lang ang iintindi sa isa't isa. Na tayo-tayo na rin nga lang ang iintindi sa isa't isa. At kung walang mamumuno, tayo mismo ang hahakbang, na tayo-tayo na rin nga lang ang iintindi sa isa't isa. Pag-usapan natin yung sinasabi ni Leni Robredo na yung sistema ng Pilipinas wala ng kwenta. Baga yung ekonomiya baba na baba talaga dahil sa COVID. So sinabi pa niya na ang bawat isa nagwatak-watak, parang walang direksyon. So sabi niya, pag conclusion natin yung Pangulo, parang walang kwenta si Duterte sa kanyang administrasyon. Yun ang kanyang sinasabi sa yung point niya Hindi niya sinasabi, pero yung point na si Duterte walang kwenta. Parang ganun Tapos yung ekonomiya, baba. Hindi lang lahat yung ekonomiya, lahat buong mundo. Wala. Bagsak ang ekonomiya ni Robredo. Yun ang isipin mo. Pagka yung mga sinasabi mo, para ka ring nagsuna. So, kung may bala ka na magpresidente, yun mo ilapag kasi iba-iba ang diskarte sa bawat isa Ngayon, diskarte ni Presidente Duterte dahil siya ang Pangulo. So, ikaw naman, para ka ring nagsalita ng isang presidente. No? Parang ganun. Parang, binaboy mo yung sistema ng gobyerno. Dahil sa sinasabi mo, yung bawat isang tao, parang minsan nalilito sila. Kung magsabi ka na lang na mag-mask kayo, mag-face shield kayo sa bawat isa para makalo tayo para maiwasan natin yung coronavirus. Yun ang dapat gawin mo. Huwag isisi sa gobyerno. Hindi mo ba ramdam, hindi mo ba na-feel, hindi mo ba nadarama ang ginagawa ng ating Pangulo? Isipin mo na ang lahat ay may kabuluhan. Maraming pagbabago. Hindi mo lang nakikita kasi opposition kayo. So yun lang ang sabi ko sa'yo na habang maaga pa magbago ka na. Alam naman ng tao dahil sa ngayon hindi na bulag ang tao dahil sa marami ng mga media, marami ng mga social media. So ang advice ko lang sa'yo na tumulong ka na lang sa gobyerno. Huwag mong ilipat, huwag mong i-change yung utak ng tao kasi ang mga tao ngayon, burido ba? Burido dahil walang trabaho, dahil yung ekonomiya baba. So, tumulong ka na lang sa gobyerno. Parang naisip ko rin na isa kang attorney pero yung mga panalita mo parang walang kwenta, walang kabuluhan. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan dahil hindi ka presidente. Para ka rin nagsuna ba? Para kang nagsuna. Ano yung pinagsabi mo na yung mga direksyon ng mga tao nagawatak-watak? Wala. Buong bansa, yung ekonomiya baba, bagsak talaga. Bagsak na bagsak. So, yun lang Leni Robredo, no? Na tumulong ka na lang sa gobyerno, tumulong. 5 things na ibigay ko sa'yo na para maramdaman mo ang tunay na Pilipino sa isip, salita at sa gawa. Number 1, tumulong ka na lang sa gobyerno. Number 2, tumulong ka na lang sa gobyerno. Number 3, tumulong ka na lang sa gobyerno.
Number 4, tumulong ka na lang sa gobyerno. Number 5, tumulong ka na lang sa gobyerno dahil nasa gobyerno ka rin. Isa ka rin, baga kahit oposisyon kayo, kahit ano kayo, kahit ano kayo, nasa gobyerno kayo, tumulong na lang kayo kung paano tayo mahaon sa kahirapan ng ating sitwasyon ngayon. So maraming salamat sa inyong lahat. God bless you. To God be the glory.